Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-17 kabanata ng Kawikaan. Natapos na po natin ang 40 kabanata ng Exodo. At patuloy po nating natatanggap ang konsepto tungkol sa pagiging lingkod ng kaharian. Wala Ang libro ng Kawikaan ay puro po tungkol sa pamilya, sa lugar na pinagtatrabahuan. Ngunit sa mga bahaging ito ng atin pong buhay ay atin din pong maipapakita ang pagiging lingkod ng Diyos, ang pagiging pari na kanyang hinirang. Paano po tayo magiging pari? Iyon po ay nagsisimula sa atin pong pananalita at maging mga pagkilos. Ang atin pong pananalita at ang pagiging tapat at matuwid na lingkod ng Diyos. Yun po ang makikita po natin sa libro ng Kawikaan. Noon ay hindi po natin pagkakabit ang konsepto ng pagiging hinirang na pari, lalo na kung babasahin natin ang libro ng Kawikaan. Ngunit ngayon ay nais po nating ilagay ang konsepto pong ito lalo na sa pagbabasa ng libro ng Kawikaan. Ang lahat ay tungkol po sa ating pagkakatawag bilang pari at lingkod ng Diyos. Ito po ang tinatawag na integrated na buhay. Hindi lamang po ito pagiging lingkod ng Diyos o kaya ay pari sa loob ng santuwaryo o kaya ay sa loob lamang ng simbahan. Pagkatapos, pag-uuwi po tayo sa ating mga tahanan ay ibang uri na po tayo ng tao. O kaya ay maging sa atin pong relasyon sa ibang tao ay hindi rin po nakikita ang ating pagiging lingkod ng Diyos. Ngunit ang nais po ng Panginoon ay ang maisabuhay po natin ang ating pagiging lingkod niya at ang pagiging pari maging sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Kahit na hindi nabanggit ang pagiging pari sa buong libro na ito, ngunit ito po ang pagkakatawag ng Diyos lalo na sa mga Israelita at sa atin po ngayon. Ito ang kalooban ng Diyos para sa lahat, lalo na sa mga Israelita nang sila'y pinalaya niya mula sa Ehipto. At sa kanilang pagpasok sa Kanaan ay dapat pa rin na maisabuhay nila ang pagiging pari at pagiging lingkod ng Diyos. Dapat po nating maunawaan ang ating bisyon ng ating pagkakatawag bilang mga pari. Sa Kawikaan, lalo na sa kabanata pong ito, ay mababasa po natin ang may ikling mga talata o kaya yung mga pangungusap o kaya talata tungkol sa dapat nating pamumuhay bilang lingkod ng Diyos. Ngunit kung tutuusin, sa pagbabasa po natin nito ay para bang napakagulo at pinaghalo-halo lamang ang mga salita o kaya ang mga pangungusap.
Ang mga ito ay mga maiiksi lamang na mga kawikaan. Tayo ay maihalin tulad po natin ito sa maiikling mga salita na pinagsasama-sama. Ngunit dapat po natin itong maunawaan at pagdugtong-dugtungin at pagsama-samahin. Mm. Naniniwala ako na sa bawat kabanata, ang nagsulat nito ay may dahilan kung bakit niya pinagsama-sama ang mga kawikaang ito. Magsimula po tayo verse. Sa pagbabasa po ng libro ng Kawikaan, mayroon po dapat tayong isang bagay na dapat bigyang pansin. Ito ay kawikaan na refleksyon ng atin pong buhay. Ang kawikaan ng Israel kumpara sa mga kawikaan ng mga Inchik, ng mga iba't ibang mga lugar, ang kaibahan po nito ay ang kanilang pagbangkit ng pangalan ni Yahweh. Sinabi po dito sa verse 3, dinadalisay sa apoy ang ginto at pilak, ngunit sa puso ng tao ay si Yahweh ang sumisiyasat. Naalala ko sa aking paglaki, ang aking ina ay laging nagbabanggit ng mga kawikaan din sa akin. Mayroon akong 6 na mga kapatid at lagi kami nag-aaway. At isang bagay na laging sinasabi ng aking ina, kung ang inyong pamilya ay nagkakagulo, o kaya laging naroon ang kaguluhan sa loob ng pamilya, ang pamilyang iyon ay mapapahamak. Ngunit kung ang pamilyang iyon ay maayos at payapa, ang pamilyang iyon ay magtatagumpay. Ngunit sa mga bagay po nito, hindi po natin alam kung ano ang kalooban ng Diyos. Sa libro ng Kawikaan, at sa bawat bahagi ng kabanatang ito ay dapat po nating
isaisip ang Diyos o kaya'y unahin kung ano ang nais ni Yahweh. Dahil sabi nga sa verse 3, dinadalisay sa apoy ang ginto at pilak, ngunit sa puso ng tao ay si Yahweh ang sumisiyasat. Ang lahat ay sisiyasatin po ng Panginoon at susubukin ng Panginoon. Ikaw man ay ginto o pilak, ikaw ay sisiyasatin ng Diyos. Paano po masisiyasat ang ating mga puso? Tanging Diyos lamang ang makakagawa po noon. Siya ang patuloy na sumusubok sa atin. Ito po ang dapat na perspektibo na dapat nating makita. Ang ating buhay ay lagi pong isinisiyasat ng Diyos. Paano po sisiyasatin ng Panginoon ang atin pong mga puso? Ito ay napakahalagang konsepto. Ang apoy ng Diyos ay narito upang tayo ay subukin, tayo ay masiyasat, at dapat po nating matanggap ang konseptong ito. Ang Diyos ay naninirahan po sa atin o kaya ay nananahan sa ating mga puso, at dapat din po tayong manatili sa Kanya. At paano po dapat ang ating interaksyon sa Kanya? Ang pagdadalisay ng apoy ng ginto at pilak sa apoy ay kinakailangan ng mahabang panahon at ganoon din po sa atin bilang tao. Kailangan po natin ng mahabang panahon upang madalisay ng tuluyan. Madalas ito po ay nagsisimula mula nang tayo'y bata pa, mula nang tayo'y naipanganak. At ang ating mga magulang ang isang paraan kung paano masisiyasat ang ating pong mga buhay. At sa parehong paraan ay mga anak din ang nagagamit upang madalisay ang mga magulang. May mga pagkakataon na tayo ay sinusubok, ngunit hindi po tayo nagbabago, pagkatapos ay patuloy po tayong sinusubok.
Nais ko pong hatiin sa 4 na bahagi ang kabanatang ito. Unang pagsisiyasat ay sa atin pong pamilya. Mababasa po natin yon sa verse 1 to 6. Lahat po tayo ay nasusubok pagdating po sa ating mga pamilya o kaya ay napapadalisay sa pamamagitan ng ating pamilya. Nung tayo ay bata pa, ay hindi po natin maaaring ayawan ang pagtuturo o kaya ay pagtatama na itunuturo ng ating pamilya. Ito ay para bang selyo sa ating mga puso. Sabi sa verse 1, kahit tinapay ang kinakain ngunit may kapayapaan, mabuting di hamak kaysa malaki ngunit magulong handaan. Ang buhay ay hindi po lamang tungkol sa pagiging mayaman. Nangangahulugan po ba ito na kung ikaw ay mahirap, ay automatic na ikaw ay magiging mabuting tao? Hindi po yon ang tinutukoy dito. Nais ng Diyos na magkaroon po tayo ng pagkakontento. Maraming mga tao ang gusto na magkaroon ng maraming pera, ngunit dapat po tayong magkaroon ng hangganan. Kung ikaw ay uri ng tao na trabaho ng trabaho para lamang magkaroon ng mas maraming pera na hindi na iniisip ang kalagayan ng iyong mga anak, ang pera na iyong sinasahod o kaya ay nakukuha ay mawawalan din ng saysay. Bilang mga magulang, dapat po nating siyasatin ang ating mga sarili kung ano ang ating itinuturo sa ating mga anak. Verse 2, ang tusong alipin ay makakahati pa sa mamanahin ng anak ng kanyang amo kung ito'y inutil. Kung ang anak ay lumaking tamad at walang ambisyon sa buhay, ano ang dahilan kaya nito? At bandang huli, ang tusong alipin ang siyang magkakaroon pa ng mana. Ito ay dahil sa maling pagpapalaki ng magulang. Kaya pinapaalala po dito na dapat po tayong maging maingat sa atin pong pagpapalaki ng ating mga anak. Sa ibang mga iglesia ay napakahirap po ang mapanatili o kaya ay idisipulo ang mga anak ng pastor o kaya mga ikalawang henerasyon ng mga Kristiyano. Sa verse 4, ang taong masama ay nakikinig sa payo ng masama at ang sinungaling ay sumusunod sa baluktot na dila.
Saan po nagsisimula ang mga kasamaang ito o kaya'y kasinungalingan at maging pagkakaroon ng baluktot na dila? Maaari po itong magsimula sa pamilya. Ngunit ngayon ay mayroon po tayong mga TV, may mga phone, at may iba't iba ng mga paraan kung paano matututo ang mga bata. Sa verse 5, ang nanlait sa mahirap ay umahamak sa may kapal at ang nagagalak sa kapahamakan ng iba'y mayroon ding pananagutan. Ang atin pong pag-uugali sa iba, kung atin po silang nilalait at tayo'y nagagalak sa kanilang kapahamakan, ito po ay hindi maganda at hindi tama. Dapat po nating siyasatin ang ating mga puso, ang ating pong mga buhay. Maaaring ikaw ay nagmimistulang ginto sa sa panlabas na kaanyuan, ngunit sa iyong puso ay naroon ang kasamaan. Ang mga apo ay putong ng katandaan, ang karangalan ng mga anak ay ang kanilang magulang. Kung magagawa po nating mapalaki ng tama ang ating mga anak, ito po ay isang tagumpay sa pamilya. Ang ikalawang bahagi ay tungkol po sa ating pananalita mula verse 7 hanggang 14. Habang tama na dapat po nating siyasatin kung anong ating pakikinggan, dapat din po nating siyasatin kung ano man ang ating mga sasabihin. Verse 7, ang pinong pananalita ay di mahanap sa mangbang ni ang kasinungalingan sa taong marangal. Ito po ay nangungusap sa atin bilang mga cell leader. Kung tayo po ay nagsasabi ng mga bagay na hindi kaaya-aya o kaya'y hindi tama, maging po ang ating mga dinidisipulo ay magiging baluktot. Ito po ay makakaapekto maging sa paglaki ng ating mga anak. Hindi po dapat natin hinahamak ang iba o kaya'y nilalait ang iba. Ang atin pong panlalait ng iba ay pagpapakita lamang kung gaano kababa ang ating kumpiyansa sa sarili. Ito po ay tulad ng kung anong naituturo sa atin sa sower course na ang ating pong pananalita ay maaaring makatulong o kaya ay makasira sa isang tao. Nang si Isaiah ay tinawag ng Diyos, siya ay tinawag bilang pari. At siya ay nakapasok sa banal na templo ng Diyos, kanyang hinarap ang Panginoon. At sa pagtawag ng Diyos, ano ang unang naging reaksyon ni Isaias? Kanyang sinabi na hindi malinis o kaya'y pino ang kanyang pananalita. At tayo po ay binigyan ni Isaiah ng tamang pagtugon sa Panginoon. Ang atin pong pananalita ay makakaapekto sa iba. Pagkatapos ang kanyang salita ay naging mas pino, ang libro ng Isaiah ay naisulat. Sa tulong ng
kaligtasan ng Diyos at pagtulong ng Diyos, siya ay nakasulat ng isang libro na mayroong 66 na mga kabanata at siya ay ginamit ng Panginoon upang ideklara ang kanyang mga pangitain. Verse 10, ang matalino ay natututo sa isang salita, ngunit ang mangmang ay hindi. Hampasin mang walang awa. Ito po ang salita ng isang taong may otoridad. Kung hindi po natin ito matanggap, maaari nakikinig po tayo na 100 beses o kaya nagkakaroon ng kasuotan na 100 palit. Ngunit sabi po sa verse 10, ang matalino ay natututo sa isang salita. Verse 9, ang pagpapatawad sa kapwa ay nagpapasarap sa samahan, ngunit ang pagkakalat ng kahinaan ay sumisira ng pagkakaibigan. Ito po ay ayon pa rin po sa ating pananalita. Verse 14, ang simula ng kaguluhay parang butas sa isang dike na dapat ay sarhan bago ito lumaki. Mayroon pong dalawang uri ng tao na laging nasasangkot sa kaguluhan. Una ay ang mayabang. Lagi nilang iniisip na sila ay mas magaling kaysa sa iba. At ang isa naman ay ang mayroong mababang kumpiyansa. Kung kaya lagi silang nagkukumpara sa iba. Dapat po nating maunawaan kung ano ang mayroon sa ating mga puso. At bakit po tayo nakikipaggulo? Iyon ay dahil marami pong pagkukumpara sa atin pong mga puso at laging naroon ang kawalan ng pagkakontento. Dapat po nating masiyasat ang mga bagay na ito. Marami akong nakikitang mga tao na hindi makapagpatuloy sa kanilang pakikipagrelasyon sa ibang tao dahil laging naroon ang kawalan ng pagkakontento at pagkukumpara. Maaaring sasabihin po natin na ayos tayo sa isang banda, ngunit dadating pa rin ang pagkakataon o kaya sitwasyon na masusubok po tayo. Tayo ay laging susubukin at dadalisayan ng Diyos. Laging sisiyasatin ng Diyos maging ang ating mga pananalita. Ikatlong bahagi ay tungkol po sa hustisya. Sa atin pong kaloob-looban, tayo man din po ay hindi makatarungan. Ngunit nais ng Diyos na masiyasat ang atin pong mga puso. Ang pinaka-dahilan o kaya kalooban ng Diyos kung kaya tayo ay kanyang sinusubok at dinadalisay ay upang makapamuhay po tayo ng makatwiran at makatarungan na buhay. Makikita po natin to sa verse 15 hanggang 22.
15, ang humahatol sa walang kasalanan at ang umaayon sa kasamaan kay Yahweh ay kapwa kasuklam-suklam. Huwag po nating isipin na ang Diyos ay parang si Buddha. Na kahit ano man ang ating gawin ay nakangiti lamang siya. Ang Diyos ay mayroon din pong mga emosyon, mayroon din pong pakiramdam. Kung nakikita po niya ang kawalan ng katarungan, siya ay hindi natutuwa at iyon ay kanyang kinagagalit. Paano po tayo makakatindig sa harap ng Diyos? Tayo po ba ay makatarungan o kaya makatwirang tao? Tayo po ba ay namumuhay ayon sa kung anong tama at makatarungan? Verse 18. Ang mangangakong magbayad para sa utang ng iba, kamangmangang maituturing ang kanyang ginagawa. Huwag po natin lagi sabihin na tayo ay magbabayad para sa pagkakautang ng iba, pagkatapos ay hindi naman po natin magagawa. Verse 19, na umiibig sa kaguluhan ay umiibig sa kasalanan at ang mayayabang ay naghahanap ng kapahamakan. Maaaring lagi po tayo nagkukumpara sa iba at paano ang puso po natin ay magkakaroon ng kapayapaan. Sabi sa verse 19, huwag po natin dapat ibigin ang kaguluhan. Huwag po dapat tayong magyabang at huwag nagmamagaling. Ang mga magulang ng anak na mangmang, sakit sa damdamin ang nararanasan. Kung iyong anak ay hindi nakikinig sa iyo at lagi lamang nakikinig o kaya sinusunod ang kanyang nais, paniguradong ang magulang ay hindi matutuwa at laging malulungkot. Bago pa man magkakaroon ng pagbabago sa ating pong mga anak, dapat munang magkaroon ng pagbabago sa ating buhay mag-asawa. Kung tayo bilang magulang ay magbabago, ang ating pong anak ay magbabago din. Verse 22, ang pagkamasiyahin ay mabuti sa katawan at ang malungkuti unti-unting namamatay. Kung alam po natin na ang bawat pagsubok o kaya ay pagsisiyasat ay mula sa Diyos, alam po natin na iyon ay para sa ating ikabubuti. Kung ating mga puso ay nasa tama at ayon sa kalooban ng Diyos, tayo po ay mapapabuti. Bakit po tayo nahihirapan? Iyon dahil ayaw nating pakawalan ang ating masasamang gawain, masamang pananalita.
Ngunit purihin ng Diyos dahil ang buhay po natin ay maaaring magbago. Kung hindi po tayo magbabago, at pakiramdam po natin tayo ay bigo, ano pong dapat natin gawin? Dapat po nating malaman kung ano ang kalooban ng Diyos at hayaan ng Diyos na ipakita kung ano man ang mali sa atin at nang mapabago. Nais ng Diyos na madalisay ang atin pong buhay. Naway tulungan po tayo ng Panginoon at patuloy niyang palakasin sa atin pong pagbabago at pagiging dalisay. Banal na Espiritu, ikaw ay aming tinatanggap. Ang iyong banal na Espiritu ang siyang pumuno sa amin. Naway madalisay kami sa tulong mo. Ang aming mga buhay at puso ay para lamang sa iyo. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan.
Banal na Espiritu, kami ay dumadaing sa iyo. Naway punuin mo kami ngayong umaga, Banal na Espiritu. Naway punuin mo ang lugar na ito. Mangusap ka sa amin po mga buhay, Banal na Espiritu. Tulungan mo kami na mapabago. Akin pong iniimbitahan ng bawat kapatiran. Sinasabi po ng Diyos sa atin ngayon na nais niya tayong mapabago. Panginoon, pinupuri ka namin kahit na po sa aming mga buhay ay napakaraming mga problema at kahinaan, ngunit patuloy mo pa rin akong tinutulungan. Pinatawag mo pa rin ako upang maging iyong lingkod. Ako ay iyong pinili. Sino ako, Panginoon, upang mapili mo? Wala akong kakayahan, ngunit patuloy mo akong tinatawag. Inahayaan mo, O Diyos, na makaranas kami, na maranasan namin ang iyong habag at bayaya. Sa pamamagitan po ng iyong salita ngayong umaga, tinutulungan mo kami, O Diyos, kung paano mapabago. Panginoon, maraming salamat sa amin pong pagdulog sa iyo. Amin pong naunawaan at nakikita na kami ay napakalayo sa iyong kalooban. Sa atin pong mga buhay, maaaring marami po tayong mga kahinaan. Panginoon, maraming salamat. Dahil sa mga kahinaan na ito, patuloy mo kaming tinutulungan, binibigyan mo kami ng pag-asa. Tinutulungan mo kami at tinutulungan ang aming mga relasyon. Tayo bilang mga magulang ay napapabago at tayo din bilang mga anak ay dapat ding mapabago. Sa atin pong pag-alala, sa atin pong pagdulog sa Diyos, sa tuwing naiisip po natin, maaaring may mga pagkakataon ng tingin po natin sa ating mga anak ay mayabang, tamad. Pagkatapos tayo ay nagugulat na sila ay na hindi maayos ang kanilang pakikitungo sa atin. Ngayon, sinasabi ng Diyos po sa atin na nais ng Panginoon na magbago po muna tayo bilang mga magulang. Maaaring ang una nating reaksyon sa tuwing gumagawa ng mali ang ating mga magulang ay sasabihin natin na hindi ko itinuro iyon sa kanila. Ngunit ngayon ay sinasabi ng Panginoon na dapat po tayong mapabago muna bilang mga magulang upang magbago din ang ating mga anak. Atin pong buksan ang ating mga puso, ang ating mga bibig at tayo'y dumulog sa Diyos, idulog sa Kanya ang bawat nating panalangin. Naway tulungan po tayo ng Banal na Espiritu. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ramdam ko ng aking relasyon sa aking anak na babae ay malayo, ngunit sa aking anak na lalaki ay mas malapit. Minsan ay sinabi sa akin ng aking anak na babae na ako ay hindi pantay sa aking
hindi pantay sa aking pagtrato sa kanilang magkapatid. Panginoon, patawarin mo ako sa mga pagkakataon na laging hindi patas o kaya hindi pantay ang aking pag-ibig sa aking mga anak. Panginoon, patawad kung lagi kong hinuhusgahan at sinasabihan ng hindi magagandang salita ang aking anak. Panginoon, patawarin mo ang aking mga kasalanan. Patawarin mo ako, Diyos, sa mga pagkakataon na hindi ko napapansin ang aking anak na babae at lagi lamang nakatuon ang aking pansin sa aking anak na lalaki. Panginoon, patawarin mo ako. Panginoon, ang aking mga salita ang siyang nagbigay ng sakit at sama ng loob sa aking anak. Panginoon, patawarin mo ang aking kasalanan, ang aking kakulangan. Panginoon, patawarin mo ako kung hindi ko naitama ang aking mga anak at hinayaan silang mabuhay na walang pagkakontento sa buhay. Panginoon, ako ay dumudulog din sa iyo. Panginoon, tinawag mo ako upang maging iyong lingkod. At tinawag mo, O Diyos, upang maglingkod sa iyong iglesia, upang maging levita. Narito akong naglilingkod, ngunit lagi kong nakakalimutan ang dapat na relasyon na mayroon ako sa aking mga anak. Pagkatapos ay lagi akong naglalagay ng mga tuntunin na dapat nilang gawin, ngunit hindi ko na ibababa ang dapat na nutrisyon mula sa puno ng buhay. At ngayon nga ay wala na ang aking anak sa iglesia. Panginoon, patawarin mo ko sa aking kapabayaan. Panginoon, patawarin mo ko. Patawarin mo ang aking pagiging ignorante. Patawarin mo ako, Diyos, na hindi ko matanggap ang pagkakaibang mayroon ng mga tao. Panginoon, patuloy kong isinusuko sa iyo ang aking mga anak. Naway tulungan mo ang aking anak. Panginoon, ako ay dumudulog sa iyo at humihingi ng kapatawaran. Madalas ay nakikita ko lamang ang problema sa aking mga anak, ngunit hindi sila itinatama. Hindi ako tumitindig bilang magulang upang sila ay itama. Ngunit Panginoon, maraming salamat dahil hindi mo kami pinapabayaan. Patuloy mo kaming tinatawag at pinipili. At determinado ka, O Diyos, na kami ay mapabago. Alam namin, O Diyos, na ang pagtatama, ang pagdadalisay ay hindi madali. Ngunit salamat, O Diyos. Panginoon, sa proseso ng pagpapabago, lagi kang nandiyan. Panginoon, ang nais mo ay ang mapabago kami. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Mga kapatid, mula verse 7 to 14, ang pagpapabagong ito ay hindi lamang po sa ating pamilya, kundi maging din sa ating pong pananalita. Tayo man po ay cell leader o kaya ay mga magulang o kaya ay nasa marketplace.
ang atin pong mga salita. Kung nagiging dahilan po tayo ng pagkasira ng iba, naway humingi po tayo ng patawaran. Ngayon, sa pagkakataong ito, kung alam po natin na ang atin pong mga buhay ay ang atin pong pananalita ay naging dahilan upang bumaba ang tingin ng iba sa kanilang mga sarili. Naroon ang pagkukumpara, ang panghuhusga. Sinasabi po ng salita ngayong umaga na dapat po natin siyasatin ang ating mga buhay, ang ating pong pananalita. Kung ano man po ang lumalabas sa ating bibig ay siyang nilalaman ng ating pong mga puso. May mga pagkakataon na ayaw po nating magkamali ang ating mga cell member kung kaya tayo ay nagiging mabigat sa ating pananalita sa kanila. Ngunit ito ay refleksyon lamang po ng kung anong mayroon sa ating mga puso. Ngayon, Banal na Espiritu, naway magliwanag ka sa amin pong mga buhay, sa amin pong mga puso. Tanggalin mo, O Diyos, ang mga polusyon na ito. Tulungan mo kaming masiyasat, O Diyos, kung ano man ang aming sinasabi sa aming mga pamilya, sa mga cell member, sa aming asawa, sa aming kapwa. Mga pagkakataon na tayo po ay takot na magkamali, takot na mabigo. Ngunit sinasabi po ng Diyos ngayon, isuko po natin ang lahat sa Kanya. Panginoon, naway patawarin mo ako. May mga pagkakataon na nais kong mangusap sa aking mga cell members sa ibang tao. Pag-aakala ko ay nagsasabi ako ng tama, ng kung anong nararapat, ngunit hindi ko iniisip ang nararamdaman ng iba. Ngunit ang totoo, Diyos, ay nagbibigay lamang ako ng takot sa iba. Panginoon, tulungan mo ako na maging mas mahinahon at magkaroon ng tamang paraan ng pakikipag-usap sa iba. Panginoon, naway tulungan mo ako para sa iba't ibang mga uri ng tao. Sa tuwing ako ay mayroong mga problema at issue sa iba, naway tulungan mo akong maging mahinahon. Dahil may mga pagkakataon ang nais ko lamang ay malutas ang bawat problema, pagkatapos ay itinutulak ang iba, nagbibigay ng presyon sa kanila. At sa aking buhay ay walang kahinahunan. Panginoon, iyong sinasabi na dapat po naming siyasatin ang aming mga puso, ang aming pong pananalita. Panginoon, sa aking buhay ay hindi ako mahinahon. Kung kaya ang tingin sa akin ng iba ay napakatapang at napakatigas. Panginoon, tulungan mo akong magbago. Naway sa pamamagitan ng buhay ko ay makita ng iba ang iyong pag-ibig, ang iyong kapayapaan. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, aking
Aking idinadalangin na matanggal ang bawat pagkukumpara sa atin pong mga buhay. Tanggalin ng Diyos ang lahat ng kayabangan sa atin pong mga puso, mga pagkakataon na iniisip natin na tayo ay mas magaling kaysa sa iba. Panginoon, naway tanggalin mo ang kababaan ng kumpiyansa sa aming sarili. Tanggalin mo, O Diyos, ang bawat takot na ito. Panginoon, naway ang pag-ibig mo ang siyang patuloy na maghari sa amin pong mga buhay. Panginoon, ang iyong pag-ibig ang siyang pumuno sa amin. Ngayon, sinasabi po ng Diyos sa atin, hindi po natin kailangan ng konfirmasyon mula sa iba, sapat na ang pagsasabi ng Diyos sa atin na siya ay natutuwa sa atin. Atin pong buksan ang atin pong mga bibig at tayo ay magpuri sa Diyos. Naway mapuno po tayo ng kanyang pag-ibig. Panginoon, tanggalin mo ang bawat maling pag-iisip at maling pananaw sa amin pong mga buhay. Mga kapatid, tayo po ay tumindig sa harap ng Diyos. Naway mapuno niya po tayo ng pag-ibig. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Muli ay amin pong ibinibigay ang aming pasasalamat sa iyo. Bilang iyong mga lingkod, kami ay tinawag mo, O Diyos, at kami ay iyong idinadalisay. Tulad ng iyong sinabi sa iyong mga salita, dinadalisay sa apoy ang ginto at pilak, ngunit sa puso ng tao ay si Yahweh ang sumisiyasat. Panginoon, maraming salamat. Salamat sa iyong pag-ibig para sa amin, sa iyong pagpili sa amin. Salamat, O Diyos, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagpapabago ng amin pong mga buhay. Tinutulungan mo kami, O Diyos, na maging katulad mo. Panginoon, marami kaming mga kahinaan, maraming mga bagay na hindi namin kayang gawin. At napakaraming mga bagay sa amin pong mga puso na dapat mababago. At sa mga prosesong ito, Panginoon, maaring kami ay mabigo, naroon ang kalungkutan, ngunit ikaw, O Diyos, ay determinado na kami ay tulungan. Maaring sa amin din pong mga buhay ay napakarami pong mga aspeto na hindi makatwiran, ngunit Diyos, ikaw ay mabuti. At sa bawat prosesong ito, kami ay umaasa sa iyo. Kami ay nagkakaroon ng kasiyahan. Alam namin na, O Diyos, na ikaw ay kasama namin.
na kahit sa iyong pagtatama, naroon pa rin ang aming kagalakan dahil ikaw ay kasama namin. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Tayo po ay tumanggap ng pagpapala. Panginoon, dahil alam po namin na ang buhay namin ay nasa proseso ng pagdadalisay, maaaring naroon ang tila apoy o kaya usok. At maraming mga pagrereklamo sa aming mga buhay ang lumalabas. Ngunit ito, Panginoon, ang pagkakataon kung saan mas lalo mo kaming tinatama. Ngunit iyo ding itinuturo, O Diyos, na ang pagkakaroon ng masiyahing puso ay nagbibigay kagalingan. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa sa amin na tumindig at manindigan at tumanggap ng iyong pagtatama. Magkaroon ng kasiyahan kahit po sa mga prosesong ito. At sa mga proseso ngang ito ng pagtatama, hindi mo kami kinakalimutan. Patuloy mo kaming dalisayin, O Diyos. Tulungan mo kami, O Diyos, na mapabago upang kami ay maging mga lingkod nga na nagbibigay kapurihan sa iyo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bigyan mo kami ng masiyahing puso. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang